Matapos nga ang sobrang nakakadismayang talo ng Golden State Warriors laban sa Chicago Bulls, kakalabanin rin naman nga nila bukas ang Minnesota Timberwolves na isa sa mga teams na sobrang nag-i-struggle sa pagkakaroon ng 3-game lose streak. Sa kabila ng pagiging contender nito, hirap nga silang makakuha ng panalo laban sa Orlando Magic, Los Angeles Lakers at Los Angeles Clippers. Kaya isa nga itong oportunidad na pwedeng samantalahin ng Warriors. Pero sa kabila niya nananatiling dehado ang team nila at liamado naman ang Timberwolves. Maraming mga analyst ang naniniwala na mas gutom ngayon ang Wolves na makabawi ng panalo kontra sa Warriors matapos ang ilang araw na pag-struggle nito. Hindi pa rin naman nananalo ni isang beses ang Golden State sa Wolves sa tuwing nakakatapat nila ito ng walang Stephen Curry at Jimmy Butler sa lineup. Kaya malaki ang posibilidad na matalo sila dito. Pwera na lang kung mag-step up ang halos lahat ng kanilang mga natitirang key player. Samantala, dito naman tayo. Makalipas nga ang halos isang linggo mula nang mawala si LeBron James sa Los Angeles Lakers dahil sa injury, finally nakapaglaro na nga itong muli sa kanilang game laban sa Chicago Bulls. Kagaya ng inasahan na maaga nga ang nag-struggle dito si LeBron na rason bakit maagang nakalamang ang Chicago Bulls sa umpisa. Buti na lang literal binuhat ni Luka Doncic ang kanilang opensa sa umpisa, kaya nakabawi at nakalamang pa sila. Pero simula nang pumasok ang second half, dito na nagkaroon ng magandang adjustment ang Lakers. Naging agresibo na rin naman ni LeBron at nakuha niya na nga ang kanyang rhythm sa ilalim at sa kanyang shooting. Mas gumanda ang shooting ng halos lahat. Mas naging confidence dito si Hachimura, Reeves at si DeAndre Ayton. Kaya ito ang mismong dahilan bakit nila natambakan ng gusto sa fourth quarter ang Chicago Bulls para maselyuhan ng panalo at maging top 3 sa Western Conference, which is good news lalo pat napakahabang road trip ang kanilang gagawin. Sa kabilang banda, naging mainit nga ang laro ng OKC Thunder laban sa Boston Celtics ngayong araw kung saan pareho ang dalawa na ayaw magpatalo sa kabila ng pagiging kulang na lineup. Pareho ngang kulang ang OKC Thunder na walang Jalen Williams, habang ang Boston hindi rin naman pinaglaro ang kanilang superstar na si Jason Tatum dahil sa right Achilles injury management. Though hindi rin ito nagtamo ng setback sa kanyang injury, kailangan pa rin naman ng Boston pagpahingahin si Tatum since alam nga ninyong malala ang kanyang natamong injury. Aminin man natin sa hindi pa rin pwedeng paglaruin sa lahat ng mga laban. Pero sa kabila ng ginaging pahayag na ito at rason ng Boston, maraming mga fans ang nainis sa ginawa ng team. Gayong malinaw natatakot ang Celtics sa gagawin ni Lou Dort sa kanilang superstar na si Jason Tatum. Kung inyong ang matatandaan, halos lahat ng mga nakakalaban na superstar ng OKC binibigyan o sinasaktan talaga ni Lou Dort, kagaya ng nangyari noong nakaraan kay Nikola Jokic. Kaya posibleng magtamo lamang ng injury si Tatum kung pinaglaro nila ito laban sa OKC Thunder.